Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Okay, lahat po ba ay nakabalita na at nakapanood sa social media? Pero pag-usapan natin itong nangyari sa Tacloban, no? Diyan sa isang high school na ang involved ay minor de edad. Nagkaroon po dyan ng shooting at makikita natin na walang habas na namaril itong 14 years old na estudyante. At sabi nga ng isang guro, no, akala nga daw niya ay fake bullets, no, pero totoo na pala dahil i-approach niya yung bata siguro para pagsabihan, pero pati siya po ay binaril at buti hindi siya tinamaan. Nalaman lang niyang totoo talaga na iyon ay totoong bullet nung nasira po yung window, kaya ang sabi niya sa kanyang mga estudyante, no, pinadapa niya. Pero nakakalungkot, may tinamaan po sa kamay, no, na estudyante niya. And yung ibang istorya makikita na natin, may mga casualties, no, may 3 ata na namatay. I'm not sure, no, pero dun sa makikita natin sa social media, 3 po yung naiulat. At syempre ayaw rin naman natin magpakalat ng maling information dito. At syempre, no, nakakabahala ito sa ating mga kabataan na minor de edad. Kaya nga alam niyo po, napakaganda ng sinabi, no, ni Senator Robin Padilla. Kaya saludo tayo sa pinupush niya po na panukala, no, na batas, na law pagdating po sa mga minor de edad. So pakinggan po natin ito at ito po yung gusto kong i-discuss sa bawat isa sa atin, no. Napakaganda po nito. Patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. I-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon. Bakit 10? Yung kasi ang sa Europe kasi ganun na Marami din sa Asia ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Total, tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa, sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Europe mismo, Europe na sinasabi natin nandun ng human rights. Sila, 10 doon. Gusto nyo rin na special session para Oo. Sana. Kailangan Boss immediate. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro ito yung panahon na talagang kung seryosohin natin ito yung pang special session. Okay guys, hindi kasi matututo nag-commercial yung mga kabataan, no, na rumuspeto. Marami na Patapos na pala. Okay. The rumispeto sa mga matatanda at rumispeto sa kapwa nila, no, na kabataan. Kung hindi po sila sa murang edad nila ay matututo sila sa pamilya pa lang. Kasi marami mga kabataan sa pamilya pa lang, pag hindi natutunan yung tamang asal, diyan magkakaproblema. Kasi yung oras na ginugugol nila sa school at yung oras na ginugugol nila sa tahanan nila, magka-ibang impluwensya yan. Kaya tayong mga magulang, mas mahalaga po, no, at nabantayan po ninyo yung inyong mga anak. Higit na mas marami pong time dapat ang ibigay ninyo para bantayan ang inyong mga anak at turuan ng mabuting asal. Kasi kung may mas mahuhubog, unang-una dapat sa pamilya, sa magulang, sa mga kapatid. Kung sa family natin magkakaroon tayo ng problema, sa magulang natin kung paano i-raise up yung mga kabataan, magkakaroon ng problema, doon pa lang hindi natin mapipigil yung ganitong mga pangyayari. Kaya ako, sang-ayon ako kay Senator Robin, no, balikan natin yung sinasabi niya na dapat, no, ako I believe kasi
10 years old, hubog na yung kaisipan niyan eh. Dapat nga mas mababa pang edad eh para matuto, no, yung mga kabataan na meron ako nakilala 7 years old, no, na naksak ng ballpen sa mata. O saan niya natutunan yun? Sa kaka-computer, kakalaro, kakanood ng mga movie, mga film na malakas ang impact, no, yung influence sa mga kabataan, kaka-GTA, kakanood ng mga ganyang, kakalaro, kakanood ng ganyang mga ino-offer ng media. Kaya kung tayo, magulang tayo, hindi natin kayang pagsabihan yung ating mga anak, diyan pa lang mamomroblema na tayo. Okay? So, may gusto pa rin akong ipanood sa inyo. Ito yung sinabi ni Senator Robin Padilla, at eto, sang-ayon ako sa kanya dito dahil maganda naman to. Okay? Para sa future ng mga kabataan to, future leader to. Kasi pag hindi natin to na pag-usapan, okay lang sa mga bata yan. Hindi naman wala naman nakukulong pag yung isang bata pinagsabihan namin dahil yung nanay niya at yung tatay niya kapag nag-aaway, yung nanay niya tinututukan ng kutsilyo yung tatay niya. So ginagaya ngayon ng bata, di ba? So ginaya ng bata. Yung bata ngayon talagang pag may kaaway nanunutok ng kutsilyo. Kaya takot na takot yung mga mga tito niya. Di ba? So ngayon sinabi ko sa inyo, mas malaking oras yung nagugugol ng mga bata sa pamilya. Kaya mga magulang, mga tito, mga kapatid, kayo mismo, mas maganda magkaroon ng bonding at magkaroon ng magandang asal. Maturuan ng magandang asal ang mga kabataan. Dahil pag hindi, kung ano yung mga nakikita sa magulang at sa nakakatanda, gagayahin po nila yan. So makikita natin sa social media, sa mga unang-una sa family, sa social media, environment, sa mga kalaro. Napakalaki ng influence niyan. Ito, pakinggan po natin ito sinasabi ni Senator Padilla, ni Senator Robin. Po yan, lahat ng drama. Lahat na po. Sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, halimbawa ng empleyado yung sabing gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Grabe. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen. Ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat pinatay, lahat po binidyo hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po nung kasama po ako doon nung dinala po doon sa bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo, sabi. Ang isa sa nag-commercial. pamana. Okay. Guys, lalagay natin tong link na to sa ating pong video. Hindi na natin tatapusin, pero nakita niyo naman yung sinample ni Senator Robin Padilla. Mga bata po yung mga minor de edad na gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Dahil hindi nga sila makukulong, kaya ang lalakas ng loob nila. Paano ko nasabi yan? Yung kinukwento ko kanina at itong napakinggan natin kay Senator Robin. Ang lakas ng loob ng mga bata. Bakit? Kasi hindi nga daw sila makukulong. Di ba? So, ako, push natin yan, Senator Robin Padilla. Kung ano yung iyong panukala pagdating sa mga minor de edad, anong dapat gawin, turuan, makasuhan, matutunan nila yung tamang asal. At alam natin na maraming mga kakontra, pero dapat talaga malaman ng mga kabataan yan. Kasi hindi naman sila talaga natuturuan sa loob ng pamilya. At maraming mga influences, maraming mga factors na nagko-contribute doon sa isang bata para magawa niya yung ganong kaklaseng krimen. Okay, alam na natin behind that may influence siya ng evil, no? Hindi natin alam kung ano yung sa utak niya, or maaring gumagamit siya ng
maaaring gumamit ng pinagbabawal na gamot, pero alam naman natin, no, as Christians, merong influence ng evil. So, yun lang mga kaibigan, ito po si Faceless Raw. So, ano masasabi natin dyan? Kung ano yung nangyari ngayon ulit, naulit na naman. No, dyan sa Tacloban, nagkaroon na naman ng ganyang mga problema patungkol po sa mga kabataan. Okay, so balik po tayo sa atin pong gawain. Bantayan po natin ang ating mga kabataan. Nagpapaalala po sa inyo si Faceless Raw. At kita-kita muli tayo dito lang sa ating channel. God bless everyone. Bye-bye.